Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, August 20, 2023. Patuloy nga po nakakapekto sa ating bansa itong southwest monsoon o yung habagat na posibleng magdala po yan ng mga mahina at katamtamang pag-ulan dito nga sa may parte ng Western Visayas, sa may Zamboanga Peninsula at buong Palawan. Dito po sa may parte ng Mindanao, sa may Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Asahan po natin dyan yung mga cloudy sky with scattered rain shower and localized thunderstorm. Sa may Metro Manila naman, asahan pa rin po natin na mainit at maalinsangan ang lagay ng panahon at paminsan-minsan asahan natin magkakaroon lamang tayo ng thunderstorm. At yung ating malaking bahagi ng ating bansa, iba yung pag-iingat pa rin po dahil makakaranas pa rin po tayo ng maalinsangang panahon. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast, itong week na to ay magiging maulan na nga po sa mga susunod na araw dahil nga po sa pagbugso ng ating habagat at yung mabubuong bagyo sa may parte ng Northern Mariana Islands at Guam. At posible nga po na ito'y papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magda-downgrade ito into low pressure area na magiging main factor sa paghatak muli ng ating habagat. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung pagbugso ng habagat. May paminsan-minsan na biglaang pag-ulan ang western section ng ating bansa. Kung mapapansin natin, magkakaroon tayong low pressure area sa may extreme northern Luzon pero malulusaw din po yan kaagad. At magkakaroon din ng low pressure area outside par sa may parte naman ng Mindanao pero malulusaw din po yan kaagad. Ito naman po yung ating minomonitor na low pressure area na magiging bagyo. Posible nga na ito'y pagdaan dito nga po sa may parte ng Guam ay magiging siyang isang tropical depression or mahinang bagyo. At pagtawid naman po niyan, dito mapapansin po natin yan, pagtawid po niyan at bago pumasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility, yan naman po ay magda-downgrade. Kung mapapansin nga po natin, lalakas na nga po yung habagat, possibly ng August 25, makakaranas na tayo ng mga biglaang malalakas na pag-ulan dahil nga sa muling pagbugso nung ating habagat. Kung mapapansin nga natin, malawak at malaki yung sirkulasyon nitong bagyong ito at mapapansin nyo po yung paghatak niya sa ating habagat. Ito nga po makikita natin sa ating monitor. Magsisimula lagi yung yung ating mga pag-ulan, kadalasan nga po hapon yan or gabi at dediretso po yan hanggang sa madaling araw. Pero pagtungtong na nga po ng August 26, posible nga po na tuloy-tuloy na po na araw na makakaranas tayo ng pag-ulan, bunsod nga ng habagat na hinahatak nitong sama ng panahon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po yan ng August 28, posible nga po dahan-dahan na po siya mag-downgrade dito at nasa labas pa yan ng PAR ay posibleng maging low pressure area na lamang. At ito naman po, magkakaroon tayo ng low pressure area dito sa eastern section ng Northern Luzon pero mababa ang tsansa niya maging bagyo dahil posible rin po yan malusaw kaagad. At pagdating naman po ng August 29, patuloy nga po na tuloy-tuloy tayo makakaranas ng malalakas na pag-ulan dahil nga po mapapansin nyo, yung pagbugso ng ating habagat, yan po ang magpapaulan sa atin. Kaya iba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan dahil sunod-sunod na araw na naman po tayong posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Delikado na naman po tayo sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po ito. Yung nakikita po natin ngayon, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa at mas maaga tayo makapaganda. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.